Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 831 hanggang 840. Maling paglalaro. Pagkatapos ng 0831. Naglabas ng utos, agad na nagpadala ang Holy Knights ng 2 kabalyero upang mabilis na bumaba ng bundok upang makipag-ugnayan sa mga reinforcement sa paligid ng isla. Ang Old Dominators at ang Sacred Royal Court ay may sariling mga barkong pandigma. Bagamat hindi sila kasing abante at makapangyarihan gaya ng Magnesium Army, kahit ang ordinaryong artilleria at torpedo ay sapat na para mahirapan ang paglipad ng mga barko sa isla. Originally, as long as signal flares ang ginamit, pwede namang makipagpalitan ng impormasyon, pero kung sakali, may pinadala ako para makita ang sitwasyon sa seaside. Tahimik na tumingin si Saliye sa 2 malalaking grupo sa ibaba, pinapanood silang nakapalibot sa kastilyo. Nagsimulang maging medyo irritable ang kanyang tono, na nagpapakita ng bakas ng pagkabalisa. Mukhang nagmamadali siya. May nahanap ba tayo? Kinaikit ni Michael ang kanyang mga mata. Tumango si Sylvia, hindi mo ba masisiguro? Tinatakpan niya ang ibang tao at inaatake ang likuran natin. Pagkatapos ng mga banal na knights na ipinadala ay bumalik at iulat ang sitwasyon, sinabi nila na ang lahat ay normal sa labas, at walang mga barko o tauhan na umalis. Mga palatandaan ng isla. Namilog ang mga mata ni Sylvia, at sinabi niya sa babaeng nasa simboryo, Sally, anak, ilang taon ka nang nagpaplanong tumugtog ng piano doon, ayaw mo ba akong kausapin? Gusto niyang subukan, Sally lifted chassis is nothing. Hindi sumagot si Saliye, na parabang nasa puso lang niya ang bagay na tumutugtog ng piano sa ngayon. Ngayon, bata, napapaligiran na natin ang buong Purgatory Island, wala kang mapupuntahan, mas mabuting magtulungan, wala akong gagawin sa iyo. Bumaba ka na, mahinahong sabi ni Sylvia. Gayunpaman, nagbingi-bingihan pa rin si Saliye at mahinahong tumingin sa kanila. Sa tingin ko siya ay na-bluff, Sylvia, diretso na tayo. Sabi ni Michael. Inilibot ni Sylvia ang kanyang mga mata at sinabing, si Saliye ay likas na hindi naapektuhan ng karamihan sa mahika, at ang kanyang lakas sa pag-iisip ay napakalakas. Ang aking mahika ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanya, kaya hayaan siyang makuha ng Arkanghel. Hindi rin tanga si Michael. Malinaw niyang narinig na natatakot si Sylvia sa isang bitag at sinabi niyang subukan muna ito. Queen White, dahil tayo ay nasa isang alyansa, dapat tayong sumulong at umatras ng sama-sama. Ang sinasabi mo ay nagpapalamig sa akin, sabi ni Michael. Humajijek si Sylvia at sinabing, huwag mong intindihin ang Arkanghel, sabay na tayong umakyat at hulihin siya. Halos pareho lang, ngumuso si Michael, kung hihintayin natin ang pagdating ni Lucifer, mahirap itong gawin, kaya bilasan muna at kumilos. Aakyat na sana silang dalawa at babarilan si Saliye, pero narinig nilang nagbago ang tunog ng piano ni Saliye. Maghintay. Kumunot ang noo ni Michael at sinabing, mukhang mali ang paglalaro niya. Nagmamadali ako. Narinig din ito ni Sylvia. Natatakot ba siya? Oh. Natuwa siya nang makita niyang pupunta tayo. Medyo hindi sigurado si Michael. Naramdaman din ni Sylvia na ang lahat ng ito ay masyadong kakaiba at nahulog sa isang ulap. Sa sandaling ito, isang banal na kabalyero ang pumasok at nagsabi, Panginoong Michael, bakit hindi natin sirain ang gusaling iyon at gawin siyang hindi mapalagay? Ang pamamaraang ito. Ito ay magagawa, tumango si Michael. Naisip din ni Sylvia na mabuti ito, at nakangiting sinabi, hiniling ko rin sa Arkanghel na gawin ito. Ginawa rin ni Michael ang kanyang bahagi, naglabas ng nagninangas na puting aura mula sa kanyang katawan, at itinaas ang napakarilag na ginto at pilak na espada ng panunumpa sa kanyang kamay. Holy Light Slash. A. Puting gintong espada ang ilaw na pumutok sa langit, bumuo ng isang malaking lightsaber, at umindayog pababa ng pauiles. Ang white gold Holy Light Sword ay bumagsak sa batong dingding ng kastilyo, at ang matigas na bato sa wakas ay lumitaw na marupok sa ilalim ng liwanag ng espada ng maalamat na powerhouse, at nabasag ng putok. Hinamplas ni Michael ang isa pang espada, at saan man napunta ang liwanag ng espada, lumipad ang mga durog na bato. Boom! Gatlang M. Sa gitna ng gusaling ito sa kastilyo, matapos putulin si Leng Shengsheng ng 2 beses, sa wakas ay hindi na niya ito nahawakan, at bumagsak ang tuktok. Walang pagpipilian si Saliye kundi ang bumagsak sa lupa. Sa gitna ng alikabok, hawak ni Saliye ang alpa at malamig na nakatingin kay Sylvia at sa iba pa na may isang pares ng magagandang kayumangging mata. Nang makitang walang nangyari, biglang naintindihan ni Sylvia. Okay. So, ito ang tinatawag na empty city strategy. Sa wakas ay naalala ni Sylvia na ang isang matalinong tao sa sinaunang Sia Kingdom ay tila gumamit ng ganoong diskarte. Mula sa simula hanggang sa wakas, siya ang gumagawa ng ating mga hinala, upang maantala ang oras, tinatayang gusto niyang kaladkarin si Lucifer. Naintindihan din ni Michael. Damn! Kinaladkad niya talaga siya ng napakatagal. Kinagat ni Sylvia ang kanyang mga pilak ng ngipin. Napabuntong hininga si Saliye, umalis si Exilin Yuan sa bag, ang diskarte na sinabi niya ay matagumpay.
Noon, sinasadya ni Exi Lin Yuan ang isang bitag at hindi sinabi sa sinuman, iyon ang nakal-alasong pulbos sa eskultura, at ang pagpapasabog ng eskultura ay maaaring lason ang maraming tao nang hindi inaasahan. Ang impormasyong ito ay hindi malalaman ng mga mata ng langit, kaya't may isip ng kaaway na mali ang impormasyon ng mga mata ng langit, at wala ng anumang takot. At ang pagpapatugtog ni Sally Ye ng piano ay talagang isang sing-along plan, gamit ang sadyang ginawang pagbabago sa tunog ng piano para hulaan ang kaaway sa kaliwat kanan. Sayang naman at delaying strategy lang ito. Kung hindi mo mahanap ang isang paraan upang talunin ang kalaban sa oras, ito ay walang saysay. Sally, nagsinungaling ka talaga sa amin. Sayang. After so many years, kailangan mo pa ring mahulog sa kamay namin. Sabi ni Sylvia. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang makuha mo ako, tahimik na sabi ni Sally Ye. Hindi ka madaling mamatay. At saka, hindi ikaw ang bahala. Malamig na ngumiti si Sylvia at itinaas ang kanyang kamay para i-condense ang isang ulap ng puting liwanag. Ang pagkakulong ng liwanag. Sa isang iglap, mahigit sa 100 puting light plate ang namuo sa kawalan, at ang hugis plate na mga ilaw na ito ay direktang humigpit patungo kay Sally Ye. Isang itim na lilang apoy ang biglang sumibol mula sa katawan ni Sally, na parabang ito ang mahiwagang apoy ng impyerno. Matapos bumangga sa mga puting ilaw na ito, nabasag nito ang mga panel ng liwanag. Oh! Malaki ang pagbuti ng lakas, at ako ay nagtutuon ng pansin sa entry-level realm. Your Excellency Michael, hayaan mo lang akong sabihin. May kaunting epekto ang magic sa batang ito, kahit napigilan ang kanyang white magic, sabi ni Sylvia. Ngumisi si Michael at sinabing, Queen White, huwag mong itago ang kakulaitan mo. Dahil kinontak ka na ni Heavenly Master Gigu, sa tingin mo ba hindi niya ako kinontak? You and I know it well, baka hindi ko alam na nagtatago ka. Anong klaseng magic? Ginamit mo talaga yun para umatake, pero hindi white magic yun di ba? Nanlamig ang mukha ni Sylvia, at pagkatapos ay humajijek, itong Zhuge Tianming. Ay talagang nakakainis. Sa sandaling bumaba ang boses, itinaas ni Sylvia ang kanyang kamay, at isang black magic circle ng hexagrams ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa umiikot na bilog, mabilis na natipon ang malakas na dark magic power. Obsidian Star. Biglang lumawak ang magic circle, at umungal ang marahas na salamangka, nagpaputok ng hindi mabilang na black magic arrow, baliw na tinakton si Sally Ye. Kabanata 0832. 0832. Isinantibi ni Sally ang alpha sa kanyang kamay at mabilis na gumalaw sa napakabilis, iniiwasan ang pag-atake ng unang round ng magic arrow. May mga matataas na biyak sa magkabilang gilid ng kanyang palda, kung kaya't hindi gumagalaw ang kanyang dalawang balingkinitan at mabilog na hita. Hindi na nagulat si Sylvia na nabigo ang kanyang pag-atake. Naglunsad din siya ng magic circle gamit ang kabilang kamay niya. Ang mga black magic arrow ay tila mga kulog, at sinundan nila ng malapitan si Sally Ye. Nagpatuloy si Sally sa paggalaw, at ang kanyang figure ay tumalon sa pagitan ng mga gusali sa napakabilis, na parabang wala na siya sa grabidad. Nawala ang lahat ng obsidian stars, at ang ilan sa mga halaman sa isla na natamaan ay nilamon ng magic power na ito at mabilis na nalanta. Nang makita ni Michael ang eksenang ito, medyo komplikado ang kanyang mga mata. Natatakot ako na hindi akalain ng mga tagalabas na ang White Queen, na nagpakita ng isang banal na imahe, ay gagamit ng napakasamang dark magic para magnakaw ng sigla. Sigla. Matapos iwasan ni Sally ang dalawang sunod-sunod na pag-atake, iniunat niya ang kanyang mga braso sa hangin, at lumingon kay Sylvia at sa mga tao sa likod niya gamit ang isang palad, na naglahad ng black-red magic circle. Blood Technique, Scarlet Meteor. Para sa isang oras, isang malaking halaga ng itim at pulang magic kapangyarihan na tipon sa langit, bumabagsak mula sa itaas hanggang sa ibaba tulad ng isang meteor shower. Ang ganitong uri ng advanced na diskarte sa dugo ng Blood Clan sa pangkalahatan ay nangangailangan ng isang Blood Clan dignitary sa itaas ng duke para makalabas, ngunit ang espesyal na bloodline at talento ni Sally Ye ay nagbibigay daan sa kanya na madaling may sigawa ang halos lahat ng advanced na diskarte sa dugo. Banal na tagapag-alaga. Itinaas ni Michael ang kanyang espada, ang purong gemstone na naka-embed sa Sword of the Oath ay naglabas ng puting liwanag, at isang malaking light shield ang lumitaw sa itaas ng ulo ng lahat. Ang lahat ng mga pulang meteor ay nahulog sa kalasag, na nagpukaw ng mga pagsabog ng kapangyarihan ng mahika, ngunit walang resulta. Tila si Sebastian ng Dark Council ang nagturo sa kanya ng blood technique noon, ngunit sa kasamaang palad, ang cultivation level na ito ay walang dapat ikatakot sa harap ng Archangel na ito, sabi ni Michael. Malakas na sinabi ni Sylvia, makinig sa lahat, si Sally Ye ay mahuhuli namin ni Arkanghel Michael, at agad mong hahanapin ang buong kastilyo at lahat ng nakapalibot na lugar para sa akin. Ang mga demonyong ito sa inferno ay dapat na nasa isang lugar pa. Hindi umalis ang lugar na ito. Hanapin sila. Patayin silang lahat. Oo. Ang mga matatandang pinuno at ang mga elite ng Holy Royal Court ay agad na hinati sa iba't ibang mga koponan at nagsimulang kumilos sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, tumalikod na lang si Sally Ye,
tumakbo patungo sa pinakamalapit na team, at nagpalipad ng Black-Red Magic Spear. Blood Spear. Gayunpaman, nanguna ang figure ni Michael sa pagharang sa harapan, at sa pagindayog ng kanyang espada, pinutol niya ang Blood Spear. Sally, biktima ka namin, huwag kang magkamali ng kalaban, panunuyan ni Michael. Dalawang mahusay na maalamat na powerhouse, na kumukubkob sa akin, isang babae, ay talagang hindi natatakot na tumawa at maging mapagbigay, malamig na sabi ni Sally Ye. Humajijek si Sylvia at sinabing, hindi ka ordinaryong babae, huwag mong kalilimutan, noong bata ka pa, anong ginawa mo? Gumagawa kami ng mga bagay para sa langit, dinadala ka ano ang mahalaga kung ibalik ang halimaw na ito sa iyong kulungan. Kailan? Narinig ni Sally Ye ang mga salitang ito, nagsimulang bumuhos ang isang bakas ng dugo sa kanyang kayumangging mga mata dahil sa galit, at ang kanyang magagandang mata ay naging napakaganda. Kulay Escarlata. Anong masama? Galit. Hehe. Ang halimaw ay isang halimaw, gaano man kaganda ang balat mo, ang iyong panloob na bahagi ay isa ring hayop na kumakain ng tao, isang pangit na demonyo, mabangis na sabi ni Sylvia. Huminga ng malalim si Sally Ye, hindi mo ako kailangang guluhin, nangako ako sa hari ko na hindi ako lalakoan mo. Haha, hindi kita nagalit, sinasabi ko lang ang mga katotohanan, kahit na maging ikaw ay nasa pinaka-primitive na anyo, hindi ka namin kalaban. Sabi ni Sylvia, isang lumalakas na dark magic power ang lumabas mula sa likod, 12-dosenang malagal-ami na itim na mahabang ahas, na nakasalikop kay Sally Ye. Sa pagkakataong ito ay mas masinsinan at mabilis ang pag-atake, at nakaiwas lang si Sally Ye sa mas mabilis na bilis. Habang tumatakbo siya, isang itim na lilang apoy ang nag-apoy sa katawan ni Sally Ye, na parabang nagtutulak ng mahabang hanay ng mga multo na multo. Nang makita ito, malakas na sinabi ni Michael, siya ay humihinto ng oras. Haharapin ko siya. Pagkatapos sabihin iyon, lumitaw ang isang pares ng puting liwanag na pakpak sa likod ni Michael, at ang figure ay parang isang puting bahaghari, na sumusunod ng malapit kay Sally Ye. Iniiwas ni Sally ang itim na mahabang ahas habang sinusubukang harapin si Michael na humahabol, at bigla itong naunat. Ha! Eh! Nahulog ang holy light slash mula sa harapan ni Sally, at tumigil si Sally, at ang isang braso ay nabalot ng itim na enerhiya. Pagsabog ng dugo. Ang braso ni Sally Ye ay sumabog na may itim na pula na apoy, at habang ang itim na enerhiya ay inalog, isang kulog ng banal na liwanag ang tumama sa mukha. Ang epekto ng banal na liwanag ay tumakip sa katawan ni Sally Ye. Ah! Napasigaw si Sally Ye, hindi nakaiwas, nataman kaagad ang pag-atake, at nahulog mula sa himpapawid. Bagamat ang banal na liwanag na ito ay hindi gaanong masakit gaya ng direktang tinadtad, para kay Sally Ye, ito ay parang nagngangalit na apoy, at masakit hanggang sa buto. Magandang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Sylvia, sinamantala ang oras na ito upang ipatawag ang isang magic circle mula sa kawalan. Mga masasamang hayop sa gabi, Tianso o Minglei. A. Kumalat ang black magic formation sa gitna ng hangin, at sa panahon ng pag-ikot, nagtipon ang mga itim na electric current sa lahat ng direksyon, at isang malaking itim na electric light ang direktang tumakip kay Sally Ye. Tiniis ni Sally ang matinding sakit, at nang malapit na siyang mapunta, nagbuka siya ng isang pares ng black and red magic wing sa likod niya. Sa sandaling ang magic wing sa blood art ay na-deploy, ang mga pakpak ay pumutok, at ang katawan ay mabilis na umiwas ng paalang, sa wakas ay umiwas sa kulog. Nang bugbugin si Sally, sumigaw ng malakas ang isang grupo ng mga elite dominator na tumakbo sa kastilyo. Nandito na sila. Bago siya. Matapos magsalita, nakita niya ang isang marangel na higanteng lalaki na may tinirintes na buhok na tumatalon mula sa lupa, niyayakap ang ulo ng lalaki, at malakas na hinahampas ang kanyang ulo. Nabasag ng impact na ito ang ulo ng speaker. Oo, hindi na ako makatiis, mas mabuti pang lumabas at lumaban. Si Leviathan ang nag-break. Kaagad pagkatapos, pinangunahan ni Azazel, Asmodeus, Mammon, at iba pa. Ang isang grupo ng mga lalaki at babae na may iba't ibang kulay ng balat at buhok, at tumalon mula sa ilalim ng slate na itinaas sa ilang lugar. Sa ibaba lamang ng kastilyo, malalim sa bundok, ay ang bodega ng alak at pagkain. Noong ginawa ito, walang masisilungan sa isla, ngunit ang cellar na ito na itinayo sa bundok ay ang pinakamagandang tagwan. Ito ay may sapat na lalim at kapal upang hindi mapansin ng mga tao sa itaas ang kanilang hininga. Nang makita sila ni Sally Ye, tumalon siya sa sarili niyang pagkukusa, at natigilan siya saglit, di ba sabi mo aakyat ka ulit pagkatapos kong mag-message? Kaya ko pa. Ngumisi si Mammon, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, Sally, huwag mong isipin na hindi namin alam, gusto mong i-drag ang oras ng mag-isa at bawasan ang aming mga nasawi. Pero, hindi kami duwag. Oo, dahil hindi tayo makalakad, sama-sama tayong lumaban hanggang sa huling sandali. Umismid si Azazel ng martilyo, binasag ang baluti ng pinakamalapit na banal na kabalyero, at umungol ng malakas. Si Asmodeus ay bumaon sa karamihan, sinaksak ang isang punyal sa lalamunan ng isang kaaway, at sinulyapan si Sally Ye, kahit na manatili tayo sa ibaba, sa palagay mo ba itong mga nether guard na pinapasok mo, kaya ba nilang makita kang lumalaban ng mag-isa?
Tiningnan ni Saliye ang 20 o 30 lalaki at babae, ang iba sa kanila ay itim, ang iba ay pula, at iba ang kulay ng kanilang balat. Gayunpaman, ang parehong bagay ay ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon, at lahat ay handang mamatay. Ikaw, nanginginig ang katawan ni Saliye, hindi makapagsalita. Mabuti, mabuti. Napakasinsero. Ha. Sasabihin kong nandyan pa rin silang lahat. Ang mga Ghost Guard na yun ay dapat na mga mestisong halimaw ng maitim na nilalang at mga tao na kinuha sa isla, tuwang-tuwang sabi ni Sylvia na nakangiti, ngayon, direkta nating papatayin si Inferno. Sinabi ni Michael, bagaman ang mga taong ito ay hindi marami, ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin, Sylvia, pumunta at supuin sina Azazel at Asman. Mga tsaa at ang iba pa, sapat na para sa akin na harapin si Saliye ng mag-isa. Tumango si Sylvia, ganoon din ang intensyon niya, dahil napaka-resistant ni Saliye sa magic, mas ligtas na ipaubaya ito kay Michael. At ang kanyang mahika, ang pakikitungo sa mga miyembro ng Inferno maliban kay Saliye, ay nakamamatay. Chapter 0833 Hindi ko gusto ang ganitong hitsura. 0833. Ang madilim na salamangka kay Sylvia ay parang tidal wave, lumipad siya sa labanan sa kastilyo, at ilang sandali, pinigilan si Azazel at iba pa. Dahil sa malaking agwat sa paglilinang, ang mga miyembro ng impyerno ay maaari lamang makaiwas sa kanilang mahika, at hindi makaharap sa kanila. Bilang isang resulta, ang espasyo ng labanan ay lubos na nakompress, at ang labanan ay natural na napakahirap. Damn! Kung ang magkapatid na iyon ay hindi namatay sa labanan, hindi sila magiging walang magawa. Mabilis na tumakbo ang malaking katawan ni Mammon, umiiwas sa mga magic arrow na nagmula sa strafing, humihingal ng husto. Sa kanyang lakas, sa gayong labanan, hindi masama na maprotektahan ang kanyang sarili, at mahirap magkaroon ng anumang epekto. Huwag mong sabihing walang kwenta. Teka, sumusugod na si boss. Itinulak ni Asmodeus si Mammon palayo, tinulungan lamang siyang makaiwas sa sibat ng isang banal na kabalyero. Hindi head-on combat ang specialty natin. Masyadong unfair para sa kanya na makipaglaban sa isang mabahong asong tulad ni Sylvia. Labis na nanlumo si Mammon. Inalog-alog ni Azazel ang dalawang kalaban gamit ang martilyo, at nagmura, kung magsasalita ka ulit ng walang kaparekan, puputulan ko ang iyong bibig. Mabangong panday, napakalupit mo sa akin. Nasa magnesium pa rin ang tamad na lalaking bilyal na iyon. Shit, anyway, pinaghirapan kita. Nakaramdam ng hinanakit si Mammon. Si Balir ay inatasan ng boss ng isa pang misyon, huwag maghanap ng gulo. Sa sandaling ito, si Leviathan ay natama ng isang mahabang araw ng itim na apoy, at ang kanyang katawan ay lumipad ng ilang metro patiwarik at tumama sa isang pader. Paft! Lumuwa si Leviathan ng isang subo ng dugo. Malaking pusit. Bulalas ni Mammon. Ipinatong ni Leviathan ang isang kamay sa lupa, umindayog, pinunasan ang kanyang bibig, bakit hindi ka magchismis, malapit na akong bugbugin ng adobong pusit nitong menopausal na matandang babae. Ang buhok ni Sylvia ay lumilipad, at siya ay nanunuya, kayong lahat ay mga taksil ng mga matatanda. Kayo ay tumalikod kay Lucifer hanggang ngayon, at karapat-dapat kayo kung mamatay kayo sa aking mga kamay. Kumunot ang noo ni Azazel at sinabing, Mammon, ikaw at ang iba pang mga Nether Guards ay makikipag-ugnayan sa ibang tao ng sama-sama, at pipigilan ko siya ng palpak na multo at pusit. Hahawakan mo ako. Napangiti si Sylvia ng sarkastikong, ikaw lang, hindi ka ba nandito para mamatay? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ibinuka ni Sylvia ang kanyang mga braso, at isang maitim na magic circle ang muling lumitaw sa langit, sunod-sunod, at ang mga kulog ay bumagsak patungo kay Azazel at sa iba pa. Nasa panganib ang lahat sa panig na ito, at sa kabilang banda, agresibo din ang pagtugis ni Michael kay Saliye. Ang puting liwanag na mga pakpak sa likod ni Michael ay madaling nahuli sa bilis ng mga magic wings ni Saliye, na patuloy na winuwagayway ang espada ng panunumpa, at ang banal na liwanag na slash ay tila walang katapusan. Sunod-sunod na liwanag ng espada, na sinasabayan ng banal na liwanag na paminsan-minsang bumababa, ang mga galaw ni Saliye ay napakalimitado. Blood Art, Blood Demon Puppet. Hinampas ng isang kamay ni Sally ang lupa nang bumagsak siya sa lupa. Ang itim at pula na mana ay nagpatawag ng dalawang higanteng gawa sa putik at bato, at ibinato ang isang malakas na kamao kay Michael. Divine Thunder Slash. Hinampas ni Michael ang kanyang espada sa langit, at isang sagradong kulog ang bumagsak sa kanyang espada. Gamit ang isang alo ng espada, ang espada ay gumalaw ng may kulog, at isang espada chi ang tumawid sa dalawang Gorgolem puppet, at agad na, boom! Boom! Dalawang putok ang sumabog. Sally, hindi mo ba alam na ang blood technique ay nasakop ng mga combat skills ng ating Holy Royal Court? Sinamantala ni Michael ang sitwasyon upang ituloy, sa pamamagitan ng buhangin at alikabok, at inatake gamit ang isang espada, ang puting liwanag ay tila nagsara. Isang hola na nakatali kay Saliye. Banal na kabaong. Walang laman, ang puting sagradong enerhiya ay bumuo ng mga pader ng sunod-sunod, na patuloy na lumalapit kay Saliye, na kinulong siya sa isang maliit na lugar. Nang makitang siya ay makukulong, hindi umiwas si Saliye, ngunit sa halip ay kinasuhan si Michael.
Saglit na natigilan si Michael, pakiramdam niya ay may mali, ngunit nakita niya na ang isang itim-purple na bola ng enerhiya ay namumuo sa pagitan ng mga kamay ni Sally Ye. Bigla niyang naunawaan na napagtanto ni Sally Ye na mahirap umiwas sa ibang direksyon, at ang tanging puwang ay nasa harapan niya. Bukod dito, alam ni Sally Ye na may gap sa kanyang cultivation, kaya nagplano na lang siyang gumamit ng isang walang awa na hakbang sa pagpapakamatay. Ang Black-Purple Energy Ball ay parang maliit na itim na araw, na iniipit sa pagitan ng mga kamay ni Sally Ye, at ang marahas na enerhiya sa loob ay mararamdaman kahit isang dosenang metro ang layo nito. Nagmamadaling umatras si Michael, at sabay na tinawag ang isang puting gintong banal na kalasag ng liwanag, na hamarang sa kanyang harapan. Hindi na napigilan ni Sally Ye, dahil alam niyang kung hindi sapat ang naipon na enerhiya, imposibleng mapilitan si Michael pabalik. At tulad ng sandaling ito, kapag lumagpas na siya sa limitasyon na kaya niyang dalhin sa kasalukuyan, hindi na niya ito makokontrol at hahayaan lamang niyang sumabog ang enerhiya. Ang espesyal na kapangyarihang ito na ipinanganak sa kanya, kahit ngayon, hindi niya makontrol ng maayos, ito ay makapangyarihan at kakaiba, ngunit napakahirap intindihin. Boom! Sumabog ang Black-Purple Energy Ball, na tumama sa Holy Light Shield, kaya't si Michael ay nakalaban lamang ng buong lakas at hindi na makaatake. Si Sally Ye mismo ay nilamon ng itim-purple na marahas na enerhiyang tulad ng apoy, at ang kanyang katawan ay nayanig at lumipad ng pabaliktad. Ang malakas na pagkabigla na ito ay nagpasindak sa ibang mga tao sa labanan, at ang shockwave na gumalaw ay nagdulot ng maraming buhangin at alikabok na gumulong sa paligid. Napabuntong hininga si Michael, at nang tanggalin niya ang kalasag, namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. At si Sally Ye, na nahulog sa isang sulok sa malayo, ay inatake ng enerhiya na ito, at maraming mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan ang bumukas. Oo naman, hindi halimaw ang dapat magkaroon ng mundong ito. Paano mabubuhay ang ganitong uri ng masamang kapangyarihan sa mundo? Ngumisi si Michael, humakbang patungo kay Sally Ye. Sumuray-suray si Sally Ye, at mabilis na naghilom ang sugat sa kanyang katawan sa bilis na nakikita ng mata. Napakalakas ng katatagan, mas malakas kaysa sa angkan ng dugo, ngunit sa kasamaang palad. Ang pagkakaiba sa lakas ay ang pagkakaiba, hindi ka pa rin mananalo laban sa akin, sunggaban mo lang ito, iwasan ang mas maraming sakit, sabi ni Michael. Nakita ito ng ilang ghost guard sa di kalayuan, isinantabi ang kanilang sariling mga laban, at tumakbo patungo kay Sally. Miss Sally, tulungan na kita. Ang mga gwardya na ito ay iniligtas ni Sally mula sa buong mundo at dinala sa Purgatory Island. Lahat sila ay madilim na nilalang tulad ng mga vampira at taong lobo, mga batang ipinanganak ng tao, at hindi kinikilala ng mga tao at ng Dark Council. Pinapasok sila ni Sally, hayaan silang maprotektahan ng impyerno, tumanggap ng pagsasanay, at may kapangyarihang protektahan ang kanilang sarili, na nagpapasalamat sa kanila kay Sally. May problema si Sally sa mga sandaling ito, natural silang balisa, at hindi na sila makapaghintay na mapunit agad si Michael. Huwag kang pumunta dito. Nagmamadaling sumigaw si Sally Ye nang makita ito. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling tumakbo ang mga bantay ng Netherworld na ito sa gilid, tumambad ang kanilang mga likod. Sinamantala ng ilang banal na kabalyero ang pagkakataong direktang umatake mula sa likuran at gilid, at ilang mahahabang espada at sibat ang direktang tumusok sa kanilang katawan. Ang mga bantay ng Netherworld na ito ay nahulog sa isang pool ng dugo sa isang iglap, nakatitig kay Sally Ye sa malayo, na iniunat ang kanilang mga braso. Lalong tumindi ang iskarlata na kulay sa mga mata ni Sally Ye, nabulunan siya, tinitigan ang mga ito matapos magkakilala ng ilang taon, ang mukha na parang kapamilya ay namatay sa kanyang harapan sa isang iglap na ganito. Hindi maipaliwanag ang sakit na dinudurog ang puso. Sally, mag-ingat ka, sigaw ni Asmodeus. Sumugod na pala si Michael sa harapan ni Sally Ye sa pagkakataong nawalan ng ulirat si Sally Ye, at sinaksak ng espada si Sally Ye sa tiyan. Paft! Ang tiyan ni Sally Ye ay tinusok, at siya ay umubo ng isang subo ng dugo sa isang iglap, ngunit ang kanyang naluluhang mga mata ay nakatitig kay Michael. Hindi ko gusto ang iyong hitsura, pangit na halimaw. Ngumisi si Michael, pinahit ang espada ng panunumpa at diretsyong binasag ang mga laman loob ng babae. Kabanata 0834 Wasakin ang iyong sarili. 0834. Sally Ye. Napasigaw si Leviathan at ang iba pa sa gulat, ang kanilang mga eyeballs ay sumikip, at ang kanilang galit ay nagpabaliw sa kanilang lahat. Parang may nagbuhos ng mainit na mantika sa kanilang mga puso, hindi maipahayag ang nakakapasong sakit na ito. Stop shouting, with this injury, she is at most in a coma and can't die. Pero iba ka, kapag hindi mo pinapansin, mamamatay ka talaga. Sinamantala ni Sylvia ang sandali na ang lahat ay binibigyang pansin si Sally Ye, tinawag ng ilang salita si Mingley, lahat ay nahulog kay Azazel at sa iba pa. Ang ilang mga tao na may mas mataas na cultivation at mas mahusay na pisikal na fitness ay maaari pa ring tiisin ito, ngunit ang mga may hindi sapat na cultivation ay maaaring nakamamatay. Matapos tamaan ng kulog si Azazel, kinilig siya at bumagsak sa lupa. Sa abot ng kanyang paningin, isang matipunong itim na katawan ang kanyang nakita at bumagsak. Mammon! Nawalan ng malay si Mammon, natabunan ng puting usok, at nahulog sa lupa.
Mayroon ding ilang mga gwardya sa isla na namatay din sa lugar. Humajijek si Sylvia, muntik na akong mabusog, hindi mo talaga iniisip. Wala akong magagawa sa inyo, hayaan mo akong mamatay. Tuloy-tuloy na sana ang pagkulog ni Sylvia, ngunit biglang narinig ang bulalas ni Michael mula sa likuran. Paano ito posible? Lumingon si Sylvia at nalaman na si Sally Ye, na tinusok sa kanyang tiyan at ginutay-guti ang kanyang mga laman loob, ay itinulak palayo ang espada ni Michael nang may hindi maisip na sakit. Lumipad siya. May naisip si Sylvia, iniunat ang kanyang kamay, at pinakawalan ang dalawang black magic chain, na nagbabalak na gapusan si Sally. Ngunit direktang lumipad si Sally Ye, tiniis ang matinding sakit ng pagdurugo mula sa tiyan, at lumapit sa isang banal na kabalyero. Nang makitang si Sally Ye ay malubhang nasugatan, ang Holy Knight ay direktang sinaksak si Sally Ye gamit ang isang espada. Ang sirang katawan ni Sally Ye ay hindi na nakaiwas sa espadang ito, halos hindi na niya ginalaw ang kanyang katawan, tinusok ng espada ang kanyang baga at tumusok mula sa likod ng kanyang katawan. Ngumuso si Sally Ye, ngunit umusad pa rin. Ang puti at pilak na buhok ng babae ay kinulayan na ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatindi, at ang isang masayang apoy ng paghihiganti ay nagmukhang walang takot. Hinawakan ni Sally Ye ang ulo ng Holy Knight at direktang inikot ang kanyang leeg. Ang banal na kabalyero na ito ay hindi kailanman naisip na si Sally Ye ay labis na nasugatan na maaari niya itong patayin ng sapilitan. Matapos patayin ang tao, ibinaba ni Sally Ye ang kanyang ulo, napakagat sa leeg ng patay na kabalyero, at sabay na binunot ang espada sa kanyang katawan. Isang kalasag na gawa sa sining ng dugo ang nagpalapot kay Sally Ye, at sinamantala niya ang puwang na ito upang sipsipin ang dugo. Hindi. Sally Ye. Nang makita si Sally Ye na nagsimulang sumipsip ng dugo, si Asmodeus, na malubhang nasugatan, ay hindi napigil ang sumigaw. Alam na alam nila na ang dahilan kung bakit pinuprotektahan ni Ye Fan si Sally Ye at ayaw niyang madamay siya sa digmaan ay dahil nag-aalala sila sa ganoong bagay na mangyayari. Sa sandaling magsimulang magbalik-balik si Sally Ye at magsimulang sumipsip ng dugo, maaaring wala na sa kontrol ang susunod na mangyayari. Si Sylvia at Michael ay nagpakita rin ng mga solemn na ekspresyon. Oo naman. Sa huling minuto, umuulit pa rin ba ito? Biro ni Sylvia. Malungkot ang mukha ni Michael, bilasan mo at kontrolin mo siya, huwag mo siyang pabayaang sumipsip ng maraming dugo. Kasabay ng pagsasalita niya, naging puting ilaw si Michael at tumusok sa likod ni Sally Ye. Ha! Itinaas ni Sally Ye ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng dugo, puno ng panginginig, ang kanyang mga mata ay mas pula at kulay ube, kumikislap na may nakakatuwang liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay mas walang pakialam kaysa dati. Hindi ka panipaniwala, lahat ng sugat sa katawan niya, pati na ang dalawang tama ng espada sa katawan, lahat ay naghilom na. Nang makita ang sword strike ni Michael, ibinalik ni Sally Ye ang kanyang palad, at isang itim purple na apoy ang bumuo ng puyo ng tubig, na pumukaw sa long sword attack trajectory ni Michael. Kumunot ang noo ni Michael, at ramdam niya na medyo lumakas ang lakas ni Sally. Hindi man ito tuluyang nakaharang ang espada, sinamantala ni Sally ang mabagal na oras na ito para maalis ito. Siya ay umatras, sinipa ang kanyang mga daliri sa paa, tumalikod, at sinampal ng letigo ang baluti ni Michael. Bang! Tumabi si Michael, naramdaman ang lakas ng binti ni Sally Ye at nagulat siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos kumuha ng dugo, hindi lang pinalakas ni Sally Ye ang kanyang cultivation, ngunit tumaas din ang kanyang pisikal na lakas. Kasabay nito, si Sally Ye ay muling sumugod sa isa pang mandirigma ng matandang pinuno. Dang! Gusto niyang patuloy na dagdagan ang kanyang lakas. Hinabol ni Michael ang kanyang espada. Alam din ni Sylvia na hindi maaaring ipagpatuloy ni Sally Ye ang pagpaparami ng kanyang cultivation. Anyway, hindi nabanta ang iba. Nagplano siyang makipagtulungan kay Michael para mahuli si Sally Ye. Itinaas ni Sylvia ang kanyang kamay, at bumagsak ang isang bagyo sa harap ni Sally Ye. Boom! Naharang ang paggalaw ni Sally Ye, ngunit mabilis siyang nag-react para umiwas, binago ang target, at sumugod sa isang mandirigma sa gilid. Isang itim na lilang apoy ang sumabog, na nagpagulo sa paningin ng mandirigma, umikot si Sally sa likod ng lalaki, at sinuntok ng kamao ang likod ng mandirigma. Ah! Hindi na napigilan ng mandirigma ang bilis ni Sally Ye, at kasabay ng pagsigaw niya, ang ugat sa leeg niya ay kinagat ni Sally Ye. Nang makitang sinisipsip muli ni Sally Ye ang dugo ng pangalawang tao, ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas, ngunit lahat ng tao sa inferno ay nag-aalala at nasaktan. Alam nilang lahat na talagang hindi ito ang orihinal na intensyon ni Sally Ye, sa pagharap sa desperado na sitwasyon ng buhay at kamatayan, napilitan siyang uminom muli ng dugo pagkatapos ng mahigit 10 taon. Binalak ni Sally Ye na sirain ang sarili anumang oras para lang sa kanila. Sa sandaling naisip ko ito, sina Azazel at Leviathan at iba pang mga lalaki ay nabasa ang mga mata. Ngunit wala silang panahon para tulungan si Sally Ye. Dahil ang ibang mga mandirigma ay umaatake pa rin sa kanila ng alon. Uminom si Sally ng ilang subo ng dugo, at nang makita niyang muli siyang inaatake ni Michael, diretso niyang ibinato kay Michael ang katawan ng patay na mandirigma.
Nilaslas ni Michael ang bangkay sa kalahati ng isang espada, at nilaslas ng isang banal na liwanag, at ang higanteng espada ng liwanag ay bumagsak kay Sally. Wala ng oras si Sally para tuluyang umiwas, at nagkaroon ng malalim na hiwa ng dugo sa isa sa kanyang kaliwang binti. Ngunit ang kanyang mga sugat ay gumaling ng mas mabilis kaysa sa dati, at ang kanyang mahinhinalilang pulang mga mag-aaral ay tila may bilog na linyang umiikot. Nakaramdam si Michael ng matinding kaguluhan sa pag-iisip, dahilan para saglit siyang nawalan ng ulirat, at biglang tumigil ang kanyang kakayahan. Sinamantala ang puwang na ito, mabilis na lumapit si Sally, at ang 5 daliri sa kanyang kamay ay naging mahahabang kuko na kulay dugo, tulad ng matatalim na punyal, na tumatama sa lalamunan ni Michael. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumagsak ang kulog ni Sylvia kay Sally. Boom! Tinamaan ng kidlat si Sally at napaatras. Si Sylvia ay bumagsak sa gilid ni Michael. Arkanghel, mag-ingat, mayroon siyang malakas na espiritual na kapangyarihan, at ngayon ay sinipsip niya ang dugo at nagsimulang gumawa ng mga espiritual na spelling. Pinagpawisan si Michael, at napagtanto lamang na nahipnotis mo siya ngayon, siya ay sumisipsip ng dugo upang madagdagan ang kanyang paglilinang, at maaari ding makabisado ang iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban. Kabanata 0835. 0835. Ano ang halimaw? Halimaw ito. Ngumisi si Sylvia, ang pag-inom ng dugo ay maaaring magpapalakas sa kanya ng mabilis. Kung hahayaan mo siyang kumain ng ilang tao, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Mataimtim na sinabi ni Michael, ang halimaw na ito ay dapat patayin, sirain, at ipadala sa pinakamalalim na kailaliman ng impyerno. Sigurado ka bang gusto mo siyang hulihin ng buhay? Ang kanyang kapanganakan ay isang himala. Ang kanyang katawan ay may walang katapusang halaga ng pagsasaliksik. Siyempre, kailangan ko siyang ibalik na buhay. Ngumiti ng masama si Sylvia, hindi mahalaga kung siya ay buhay o hindi, kung siya ay naging tanga sa anumang paraan, hindi siya lalaban. Kumunot ang noo ni Michael, dapat talaga kitang makilala ulit, White Queen. Arkanghel, tayo ay isa't isa, sabi ni Sylvia na may kalahating ngiti. Malamig na ngumuso si Michael, talagang naging pabaya ako ngayon, ngunit hindi ko hahayaang makagambala sa akin ang kanyang mental power sa hinaharap. Sa sinabi nito, inihagis ni Michael ang Sword of Oath sa kanyang kamay ng direkta sa hangin, at ang liwanag ng espada ay bumaril sa lahat ng direksyon, na naging isang puting bola ng liwanag. Sword of Heavens parusa. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang kamay ni Michael, daan-daang lightsabers ang nahulog mula sa liwanag na grupo, tulad ng makapal na patak ng ulan, na bumagsak patungo kay Sally. Tinamaan lang ng kidlat si Sally, at medyo namamanhid na ang katawan niya, pero mabilis pa rin siyang tumugon, mabilis na gumalaw sa lupa, iniiwas ang mga lightsabers na nahulog kung saan-saan. Ang ilang mga lightsabers ay nahulog sa lupa, na tila isang multo, ngunit sila ay tumusok sa isang malalim na hukay ng espada. Kung sila ay sinaksak ng espada, hindi ito biro. Nakita ni Sylvia na nakalok ang hanay ng pagkilos ni Sally, at malakas na nag-utos, lahat, huwag siyang lapitan. Hanggat hindi pinapayagan si Sally na magpatuloy sa pagsipsip ng dugo, maaari pa rin nilang mahawakan siya ng ligtas. Tianzuo Minglei. Binuksan ni Sylvia ang kanyang mga braso at tinawag ang 3 magic circle ng direkta sa hangin. Ang 3 magic circle ay patuloy na lumiliko, at nagsimulang patuloy na ilabas ang kulog kay Sally. Nang pinagsama-sama ang Sword of Punishment at Minglei noong araw na iyon, ang posisyon ni Sally ay tila naging purgatorio sa lupa. Gaano man kabilas si Sally, hindi niya matatakasan ang pag-atake ng carpet na ito. Si Sally, na walang paraan, ay mabaliw lamang at sumugod kay Sylvia gamit ang kulog at lightsaber. Humph! Tama lang. Nakahanda na si Sylvia, isang multo ng demonyo ang lumitaw sa kanyang katawan, ang mga dulo ng kanyang mahaba at makinis na mga daliri ay nagpalapat ng itim na payat na mga kuko, at ang kanyang mga mata ay pumuputok din sa escarlata na apoy. Ito ay ang kanyang possessed magic pupil. Sa pamamagitan ng magic pupil, malinaw na nakita ni Sylvia ang atake ni Sally. Nang kumuha si Sally ng 2 espada at isang kulog, pilit na tiniis ang sakit sa buong katawan, at isang kuko ng dugo ang umatake sa lalamunan ni Sylvia, tumagilid si Sylvia para makaiwas. Naloko ka, anak. Ang mga kuko ni Sylvia sa kaliwang kamay ay direktang bumulusok sa dibdib ni Sally. Path! Ang! Tinusok ng magic claw si Sally at lumabas mula sa kanyang likuran. Si Sally, na puno ng dugo, ay tiniis ang sakit ng kanyang katawan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na hinawakan ang ulo ni Sylvia gamit ang kanyang kanang kamay. Gayunpaman, isang espada ang nahulog mula sa tagiliran. Puting liwanag ang kumislap. Gatlang M. Napasigaw si Sally, isang balingkinitang kanang braso ang direktang naputol. Ikanaway ni Michael ang isang bulaklak ng espada at mahinang nagsabi, dahil ito ay isang halimaw, kung putulin mo ang isang kamay, dapat itong makabawi. Archangel, ang iyong espada ay talagang mapagpasyahan. Mabuti na lang at hindi niya pinugutan ang kanyang ulo. Humajijek si Sylvia at inihagi sa lupa si Sally na nabali ang kamay. Sally, Gatlang M. Ang mga taong impyerno sa di kalayuan, nang makita ang eksenang ito, ay tila tinamaan ng kulog, at lahat sila ay nagsimulang sumulong sa gilid na ito ng galit.
Sayang lang ang kalaban at may gap sa lakas. Si Azazel at ang iba ay mapapanood lamang si Sally Ye na bumagsak sa isang pool ng dugo. Si Sally Ye, na naputol ang isang braso, ay duguan na sa kanyang mga mata. Hindi niya masabi kung saan siya masakit, o, sa madaling salita, manhid siya sa sakit ng buong katawan. Konting pananalig lang sa puso niya, ang paniniwalang may lalabas na lalaki para iligtas ang lahat ng ito, kaya pilit pa rin niyang bumangon at patuloy na inaantala ang oras. Ngunit nang tatayo na si Sally Ye, natapakan ito ni Sylvia na diretsyong nabasag ang kanyang ulo at itinulak ang kanyang ulo sa buhangin. Swaying bata, hindi mo ba naiintindihan? Hindi darating ang taong hinihintay mo. O, kung dumating siya, hindi kanya iligtas. Natapos magsalita si Sylvia at muling sinipa si Sally. Sinipa sa pader. Naramdaman ni Sally Ye na bumibigat ang kanyang talukap. Bagamat naghihilom na ang kanyang sugat, sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya at doon bumagsak, unti-unting lumabo ang kanyang malay. Okay, ang pinakamahirap na bagay ay nalutas na, patayin natin ang iba pa, mahinang sabi ni Sylvia. Tumango si Michael, hawak ang kanyang espada, lumakad patungo sa karamihan ng tao sa santukan. Ang mga banal na kabalyero ay sumusunod sa utos, lahat ay lumayo. Nag-utos si Michael, at lahat ng mga banal na kabalyero na nakikipaglaban ay umatras na parang tubig. Ang mga mandirigma ng mga matatandang pinuno, nang makita na ang Seraph ay darating upang wakasan ang labanan, natural na umatras ng napakaronong. Sina Azazel, Asmodeus, at ang iba pa, kasama ang isang grupo ng mga may peklat na gwardya sa ibaba, ay nagtipon, na nakatingin kay Michael. Sa kalaunan ay matatalo ng hustisya ang kasamaan. Ngayon, ang Arkanghel ay personal na magpapadala sa iyo ng mga demonyo pabalik sa kung saan ka dapat pumunta. Ang magaan na mga pakpak ay nakaunat, at binalak niyang putulin ang mga ulo ng mga taong ito sa pinakamabilis na bilis. Mag-ingat ka, aatake siya. Mauuna ako. Hinuyam ni Azazel ang malaking martilyo at sinabing, buong multo, kung pinipigilan ko siya, huwag palampasin ang pagkakataon. Tumango si Asmodeus. Sa katunayan, alam nilang lahat na walang saysay ang pakikipaglaban sa isang maalamat na powerhouse na may 100% na katayuan. Sa sobrang pagod at sirang katawan, ang pagsisikap na harangan si Michael ay isang panaginip ng tanga. Gayunpaman, kahit na ang lakas ay magkakaiba, ang lakas ng loob na lumaban, hindi sila magiging mababa sa sinuman, ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit nagawang manalo ng Inferno ang halos imposibleng banal na digmaan. Lumipat si Michael. Ang figure ay naging isang puting multo, napakabilis na mahirap makuha ng mata, at ang kumikislap na puting gintong banal na liwanag ay nakaapekto pa sa kanilang paningin. Galit na umungol si Azazel, at hahampasin na sana siya ng martilyo ng desperadong, ngunit nakita niya ang isang figure na bumaba mula sa langit na parang ulirat sa harapan niya. Bang! Nagkaroon ng malalim na pagkabigla, parang may nahulog na bulalakaw sa lupa, na ikinagulat ng lupa. May nakitang mali si Michael sa mabilis na paggalaw, at agad na tumalikod, na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa gitna ng paglipad ng grabo at alikabok, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng impyernong pulutong na nakataas ang ulo, parang isang banal na kawal. Nakatalikod sa kanila ang lalaki, ngunit kahit na sumulyap lang siya sa tuwid na figurang ito, imposibleng aminin ng lahat ang kanyang pagkakamali. Kabanata 0836 Scrap Tansu at Bakal. 0836. Sa loob ng ilang panahon, sina Azazel, Asmodeus, Leviathan, at iba pa ay tila nagkaroon ng libu-libong kumukulong dugo na nasusunog sa kanilang mga dibdib, at sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong mailabas ang kanilang hinihingal na hininga. Boss! Napaungol ng malakas si Leviathan, at ang kanyang matipunong katawan na higit sa 2 metro ang taas ay bumagsak sa lupa. Ang bastos na lalaking may dugo sa buong mukha ay nakaflat ngayon ang bibig, nakabaluktot ang mukha, at ang bibig ay, hachi-hachi, parang maiiyak na siya, pero hindi niya napigilan, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon, nasa dulo na sila ng laban. Bagamat ilang taon na silang naglalakad sa underground world, hindi sila natatakot sa kamatayan, ngunit walang gustong mamatay sa sobrang inis. Para sa kanila, sa sandaling ito, bilang karagdagan sa kagalakan, sila ay mas naantig. Ang larawan ng lalaking ito na lumalabas sa harap nila at nakatayo sa isang kritikal na sandali ay hindi nakita sa loob ng 5 o 6 na taon. Isa-isang nag-flash sa kanilang isipan at sa harap ng kanilang mga mata ang hindi mabilang na mga kaisipan mula sa nakaraan. Ang likod ni Yefan ay mukhang isang higanti sa kanila. Habang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad, nagbibigay din ito sa kanila ng mataas na ambisyon at nagpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang walang takot na paniniwala. Malapit nang mamatay si Sally Ye, at lahat ito ay suportado ng kanyang mga paniniwala hanggang ngayon. Nang makita niya ang figure ng lalaki, bumagsak ang isang luha sa gilid ng kanyang mga mata at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Agad namang pumikit ang babae at nakoma. Sa oras na ito, nakatayo doon si Yefan nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid, sa nawasak na bayan ng palengke, sa mga taong namatay sa trahedya, at sa mga nasugatan at nahulog sa lupa. Sa kanyang mga tainga, naroon ang tawag ni Leviathan at iba pa sa likuran niya, at sa harap niya, may mga bangkay na may bahid ng dugo.
Nang makita ni Yefan si Mama na nakahandusay sa lupa ng walang anumang paggalaw, ang mga mata ni Yefan ay tumigil saglit, at ang kanyang mga mag-aaral ay nanlamig saglit. Pag-urong. At nang makita ni Yefan si Sally Ye, na nawala ng malay sa sulok ng dingding, at nakita ang sugat ng bali ng braso ng babae. Nanginginig ang katawan ni Yefan. Huminga ng malalim si Yefan, at isang marahas at nakakagigil na nakakatakot na aura ang lumabas na parang baha. Nakatayo doon na mag-isa, para itong isang malaking anino ng demonyo na sumasakop sa buong bayan ng palengke. Ito ay isang uri ng nakamamatay na aura na nangingibabaw sa mundo pagkatapos pumatay ng hindi kilalang bilang ng mga tao, at makakuha ng isang daliri sa hindi kilalang dami ng dugo. Sa nakalipas na ilang taon, unti-unting nawala ng hininga si Yefan at nakalimutan ang uhaw sa dugo ng mga taon ng larangan ng digmaan. Pero ngayon, nalaman niyang hindi niya mapigilan ang sarili niya. To be precise, ayaw na niyang kontrolin. Ang mga mandirigman ng Holy Knights at ang Old Ones ay namutla na nang maramdaman nila ang momentum sa katawan ni Yefan. Lahat sila ay masters ng underground world, at ang pinakamasama ay ang congenital grade perfection, ngunit bigla nilang nalaman na kahit nakatayo sa loob ng radius na 100 metro, nakaramdam sila ng matinding pressure. Malinaw na ang kabilang partido ay dumating lamang kay Yefan, ngunit ang taong ito ay tila nagkakahalaga ng 1,000 tropa. Si Sylvia ang pinakakalmado. Matapos mapagtanto na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis niyang sinugod si Sally Ye na nakoma. Hanggat nahuli si Sally Ye, katumbas ito ng pagkakaroon ng hostage. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang tumakbo ng ilang hakbang, nakita niya ang bilis ng bagyo ni Yefan, dumaan sa isang after-image, at agad na lumapit kay Sally Ye. Si Sylvia at lahat ng naruroon ay kinilabutan. Grabe ang bilis. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng napakalakas na puwersa ng pagsabog sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang katawan. Bumilis man si Michael gamit ang magaan niyang pakpak, hindi siya ganoon kabilis. Naging mas malakas na naman ba siya? Malinaw na naramdaman ni Sylvia na mas nakakatakot si Yefan kaysa sa huling pagkikita nila. Lucifer, ang iyong mga tao ay patay na lahat, ngayon ikaw na ang hubad na commander na natitira, hindi mo kami matatalo. Nginitian ni Sylvia ang kanyang sarili, ngunit para rin umalma ang kanyang mga nasasakupan. Mukhang hindi ito narinig ni Yefan, yumuko siya, bahagyang nanginginig ang isang kamay, at marahang sinubukan ang hininga ni Sally Ye. Habang kinukumpirma na ang buhay ng babae ay wala sa panganib, ang mga mata ni Yefan ay namumula na. Magandang pagkakataon. Nang makitang nakatalikod si Yefan sa kanila, biglang ibinaba ni Michael ang kanyang mga pakpak, naging puting bahaghari, at sinaksak ng espada ang likod ni Yefan. Mag-ingat ka. Bulalas ni Asmodeus at ng iba pa. Hindi lumingon si Yefan, hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay pabalik, at walang kabuluhang hinawakan ang Sword of Oath ni Michael gamit ang kanyang mga kamay. Ano? Napatulala si Michael. Hindi niya akalain na si Yefan ay magiging mayabang, at maglakas loob na kunin ang espada gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang espada ni Michael ay natigilan na hindi niya ito mabutas. Dahan-daang ibinaling ni Yefan ang kanyang ulo, at walang awa na tumingin kay Michael na may pares ng mga mata na parang mga demonyo sa kailaliman. Tumulo ang pinong malamig na pawis mula sa noo ni Michael. Talagang nakita niya ang pumipintig na gininto ang apoy sa mga mata ni Yefan. Akala niya isa itong ilusyon, pero malinaw na totoo. Isang nakakatakot na pamimilit ang nagdulot kay Michael na magkaroon ng likas na takot. Si Michael ay isang maalamat na powerhouse pagkatapos ng lahat, mabilis niyang inayos ang kanyang kaisipan, marahas na sumigaw, pinasigla ang kanyang espiritual na enerhiya, at nais na bunutin ang kanyang espada upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Michael, ang kamay ni Yefan ay tila bakal at bakal, mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Nang makita iyon, isang bakas ng dugo ang nagsimulang damaloy sa kamay ni Yefan, ngunit si Yefan ay tila hindi man lang masakit, nakatitig lang kay Michael. Napagtanto ni Michael na ang espada ay hindi mabubunot, ang kanyang lakas ay napakalayo kay Yefan, at ang laman at dugo ni Yefan ay hindi maisip na matigas. Lucifer, sa tingin mo ba wala akong magagawa sa paghawak ng espada ko? Isang masa ng banal na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Michael, lightning slash. Hulog. Akala ko tiyak na masasaktan nito si Yefan, ngunit sa pagkakaalam ko, biglang itinaas ni Yefan ang kanyang espada ng maaga. Kasama ng espada, ang katawan ni Michael ay hinampas ng 180 degrees ni Yefan. Naramdaman ni Michael ang panginginig ng kanyang katawan, ang pananakit ng kanyang mga buto nang bumagsak siya sa lupa, tinulak niya ang lupa gamit ang isang kamay, tumalikod at nais na ipagpatuloy ang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit nakita niyang nakatayo na si Yefan sa kanyang harapan. Bang! Hinampas ni Yefan ang kanyang kamao sa breastplate ni Michael. Ang puting pilak na breastplate ay nasuntok sa isang pangit na malalim na depresyon nang natigilan, halos mabutas. Lumipad ng patiwarik ang katawan ni Michael, gumuhit ng parabola. Sa kalagitnaan ng hangin, bumukas ang magaan na mga pakpak ni Michael, sinusubukang patatagin ang kanyang katawan, ngunit nakita niyang nakahabol muli si Yefan. Hindi nilayo ni Yefan na pabayaan si Michael sa lupa, ni hindi niya intensyon na patatagin siya.
Sa kalagitnaan ng hangin, ikinaway na niya ang kanyang mga kamao ng kasing bilis ng kidlat, ang kanyang mga binti at paa ay parang bagyo, at binati niya si Michael. Naririnig lamang ng lahat ang isang, bang 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 bang, isang makapal na pagbagsak ng metal, at ang katawan ni Michael ay nanatili sa ere ng ilang segundo nang hindi nahuhulog. Nang si Michael ay matambo na lumipad muli sa pamamagitan ng isang kamao, ang sagradong baluti ay nasira tulad ng scrap na tanso at bakal. Kabanata 0837 Talagang Gang 0837. Mabigat na bumagsak si Michael sa lupa, na nagdulot ng pagsabog ng alikabok. Puno ng dugo ang kanyang bibig, at dumudugo ang gilid ng kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa kanyang cultivation, kung hindi dahil sa armor na ito na hamarang sa karamihan ng pinsala, ang nakakabaliw na suntok na ito ay sapat na para patayin siya. Natigilan ang lahat ng mga banal na kabalyero. Si Lucifer, na walang tunay na lakas, ay kayang talunin si Arkanghel Michael na napahiya sa pamamagitan ng kanyang pisikal na lakas mag-isa. At ang lahat ng mga tao sa inferno ay nasa sabik, at ang kanilang mga mata ay puno ng sigasig. Dahan-daang naglakad si Yefan patungo kay Michael na walang ekspresyon ang mukha, at hindi nagmamadaling habulin siya, na para bang hinihintay niya itong bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban. Ay nalalayan ni Michael ang kanyang espada at tumayo. Dahil sa kahihiyan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lucifer, naging pabaya lang ako ngayon, huwag masyadong kampante. Pumikit si Sylvia at ibinuka ang isang kamay, tinawag ang isang puting yingying hilang light na bumalot kay Michael. Arkanghel, sabay na tayo. Matapos bahagyang gumaling si Michael, isang grupo ng divine energy na mas malakas kaysa dati ang muling namuo sa kanyang katawan. Hindi na kailangan, gusto kong makita niya kung bakit may titulo akong Seraph. Hinubad ni Michael ang bulok na baluti sa kanyang katawan, hinampas ng espada hanggang sa langit, at tumama sa kanya ang isang banal na liwanag. Sabay biglang tumalon ang katawan niya. Sa kalagitnaan ng hangin, isang puting gintong halo ang lumitaw sa kanyang likuran, na sinundan ng 3 pakpak ng liwanag, na mas malaki pa kaysa sa mga pakpak ng liwanag noon, na kumalat. Sa isang sandali, ang banal na enerhiya sa katawan ni Michael ay umakyat sa isang hindi pa nagagawang taas, at halos lahat ng mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling. Ito na ang pagdating ng mga anghel. Oo, ang Seraph form ni Lord Michael. Isang grupo ng mga banal na kabalyero ang tuwang-tuwa, puno ng pagpipitagan. Ang mga kabalyero ng Holy Royal Court ay naniniwala sa banal na espiritu upang manalangin para sa banal na enerhiya. Kahit saang espasyo o dimensyon nagmula ang banal na espiritu, totoo na ito ay makapagbibigay sa kanila ng walang katapusang banal na kapangyarihan. Ang Angel Descending Technique ay isang uri ng combat technique na taglay ng isang anghel na maaari lamang ma-master kapag ang cultivation level ay napakalalim. Hindi tulad ng pagpapatawag ng demonyo, ang mga anghel ay hindi talaga pumapasok sa mundong ito, ngunit may bahagi ng kanilang kapangyarihan, na pumapasok sa katawan ng mga banal na kabalyero. Ngunit gayunpaman, na may mas dalisay at mas malakas na banal na kapangyarihan, ang kasanayang ito sa pakikipaglaban ay sapat ng malakas. Lucifer, patayin na tayo. Biglang nahulog si Michael mula sa langit, at ang bilis ng 3 pares ng light wings ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa dati. Light slash. Sa pagkakataong ito, inindayog ni Michael ang kanyang lightsaber, na may mas maraming enerhiya at lakas ng espada kaysa dati, at bumagsak ito, na parang nahati ang lupa. Buong pagmamalaking tumayo si Yefan, ang bangis at galit sa kanyang puso ay nagpakilos sa kanyang isip, at tumawag din siya ng isang espada mula sa Sword God Ring. Sa sandaling hinawakan niya ang espada, itinaas ni Yefan ang espada at sumugod pasulong, pinilit ang isang head-to-head na paghaharap sa Holy Light Slash, at magkasama silang lumaban. Boom! Ang dalawang espada ang nagbanggaan, na lumikha ng shockwave na pumukaw ng maraming alikabok. Direktang lumubog ang lokasyon ng underground station ni Yefan. Natigilan lahat sina Michael at Sylvia, wala ni isa sa kanila ang nakakakita ng malinaw, paanong may lalabas na espada sa kamay ni Yefan, na maaaring piliting hamarang sa espada ng panunumpa ni Michael sa anyo ng isang Seraph. Ang espada ni Yefan ay matibay at makapal, hugis ng isang malaking espada, ngunit ang talim ay matalim, at ang buong katawan ay naglalabas ng asol na liwanag. Isang tingin sa kakaibang hugis, alam mo na tiyak na hindi ito ginawa ng kontemporaryo, ngunit isang sinaunang espada. Maliban kay Yefan, walang nakakaalam na isa ito sa 8 espada ng hari ng Yu. Ang Escrimador ay galit na galit at nawasak. Sa puso ni Yefan, sa oras na ito, wala nang ibang iniisip kundi ang durugan ang grupong ito ng mga tao hanggang maging abo. Kaya, sa isang pag-iisip, ang espada na hinahanap-hanap ni Yefan ay talagang ipinadala mula sa singsing. Nang makitang naharang ang kanyang opens iba, napalitan ng galit si Michael at muling pumutok ng ilang sword light kay Yefan. Ang lakas ni Yefan ay sapat na para magamit niya ang isang malaki at mabigat na zingang gamit ang isang kamay. Sa pagharap sa opens iba ni Michael, ginamit niya ang sinaunang Escrimador para palitan ng opensa ang depensa. Kang keng keng keng. Ang patuloy na tunog ng mga hampas ng espada at ang magulong pagbabago-bago ng enerhiya ay nakakagulat.
Akala ko pagkatapos na ipasok ni Michael ang syrup form, masusupol si Yefan, kahit pantay-pantay, ngunit nakita lang ng lahat na si Yefan ay sumasayaw ng malaking espada hanggang sa lahat, dinudurog si Michael. Si Michael ay nasa retreat, at nalaman niyang ang kanyang swordsmanship ay hindi mapigilan gaya ng pediatrics sa harap ni Yefan. Malinaw na walang cultivation si Yefan, ngunit hindi siya natatakot sa kanyang divine power, at nakakatakot ang kanyang defensive power. Sa sandaling nakita ito ni Sylvia, alam niya na si Michael ay hindi matatalo, na siya ay nawala ng parehong bilis at lakas, at ang kanyang mga kasanayan sa militar ay mas nawala, at siya ay papatayin sa lalong madaling panahon o huli. Kaya naman, nagmamadaling ninais ni Sylvia na samantalahin ang pagkakataong mahuli muli si Sally Ye. Gayunpaman, paanong makaligtaan ni Yefan ang mga ganoong detalye? Matapos mapansin ang paggalaw ni Sylvia, niyugyug ni Yefan si Michael pabalik gamit ang isang espada, at ibinalik niya ang kanyang espada at naglaslas patayo. Nahulog ang espada sa dinaanan ni Sylvia. Nararamdaman ng makabagbag damdaming espadang kapangyarihan na ito, kapwa sina Sylvia at Michael ay nasasakal sa kanilang mga dibdib. Noon, muntik nang mapatay ng ganoong espada si Sylvia, at siya ay nakatakas sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay na. Pero ngayon, halatang hindi na kayang sirain muli ni Sylvia. Nang makitang papalapit na ang liwanag ng espada, nagmamadaling tumakbo si Sylvia. Boom! Ang sword intent ay nahulog sa lupa, direktang nahati ang bangin ng ilang metro ang lalim, at ang lupa ay yumanig ng husto. Nang makitang lumingon si Yefan, nilabanan ni Michael ang panginginig sa kanyang puso, at nang makalapit siya, naglaslas siya ng isang malakas na laslas. Ang Sword of Oath ay babagsak na sa leeg ni Yefan, ngunit ang katawan ni Yefan ay parang gumagala-gala na dragon, na parang may mahabang mata sa likod, at iniwasan niya ito sa pamamagitan ng paghilig pasulong. Halos sa isang iglap, lumingon si Yefan. Ang tila mahirap na katawan ng Trugang Sword ay direktang nakakabit sa Sword of Oath, at biglang bumilis pataas. Huwag! Gitling! Napagtanto ni Michael na ang kanyang espada ay nagsiwalat ng isang malaking depekto, ngunit huli na. Hinawakan ni Yefan ang puwang, at nahulog ang isang espada, direktang nilaslas ng espada ang kanang braso ni Michael. Ah! Gatlang M. Napasigaw si Michael sa matinis na sigaw, nanginginig ang kanyang mga pakpak sa likod niya, at gusto niyang umatras. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yefan ng pagkakataon, ang kabilang partido ay wala man lang espada, at hinayaan niya siyang pumatay. Humakbang si Yefan, at ang kanyang espada ay parang bugzo ng hangin na tumatama sa mga dahon, na tumatama sa buong katawan ni Michael sa isang iglap. Si Michael ay hindi kailanman naging walang magawa at natatakot. Sa sword light ni Yefan, bukod sa sumisigaw sa sakit, wala siyang panlaban. Bilang isa sa nangungunang 10 alamat, hindi niya inaasahan na si Yefan ay nakabisado ng napakalalim na swordsmanship at napakabilis ng pag-unlad. Nang tumigil sa paggalaw ang zengang sword ni Yefan, naputol na ang kaliwang kamay at binti ni Michael. Ang mukha ni Michael ay nahulog sa lupa na parang abo, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nawala, at tiningnan niya ang kanyang sarili ng walang mga kamay at paa, at napaluha. Nang makita ito ng mga tao ng Holy Knights, sila ay natakot at tumakas. Hindi na nila kayang harapin si Yefan sa oras na ito. Ito ay hindi isang tao sa lahat, ngunit ang tunay na hari ng impyerno, ang nahulog na anghel na si Lucifer. Ang isang grupo ng mga taong impyerno ay umungal ng may labis na kaganhawahan, ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga mukha sa pananabik. Hindi direktang pinatay ni Yefan si Michael, gusto lang niyang ipadama sa arkanghel ang sakit ng pagkaputol ng kanyang mga kamay at paa, at ang sakit ng pagpanaw ng buhay. Kaagad, napalingon si Yefan at ang kanyang mga mata ay malamig at madilim. Nakatutok kay Sylvia. Bilangin ang kabanata 0838. 0838. Nanginginig si Sylvia, na may bakas ng takot sa kanyang mga mata, at walang malay na umatras ng 2 hakbang. Ngunit agad niyang naunawaan na kung siya ay umatras, ito ay ganap na matatapos. Mula noon, malakas siyang nagutos, makinig kayong lahat. Patayin si Lucifer kasama ko. Kung mamatay siya, magkakaroon ka ng paraan para mabuhay. Walang kwenta ang pagtakas. Ang grupo ng mga mandirigma sa likuran ay natatakot akong gawin ito, ngunit nang marinig ko ang mga salita ni Sylvia, napagtanto ko na kailangan nilang magsumikap upang mabuhay. Bilang resulta, ang ilang matatandang pinuno at mga banal na kabalyero ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod, hindi na tumakas at umaatres, itinayo ang kanilang cultivation base, at lumapit kay Yefan. Iniunat ni Sylvia ang kanyang mga braso at nagpakawala ng naglalagablab na kapangyarihan ng demonyo, at ang dark magic power ay naging hindi mabilang na mga pares ng mga kuko, umaatungal patungo kay Yefan. Kokontrolin ko siya. Atake ka. Malakas na utos ni Sylvia. Sa ilang sandali, sa harap ni Yefan ay isang manic dark tentacle, at halos 12 master ang inatake si Yefan sa iba't ibang direksyon. Si Yefan ay nakatayo sa lugar na may isang espada at isang espada, mahinahong pinapanood ang lahat ng ito na nangyayari, ngunit tila wala siyang reaksyon. Ngunit nang makalapit ang lahat sa loob ng 3 metro mula sa kanya, biglang gumalaw si Yefan. Hinawakan ni Yefan ang zengang sword sa kanyang kamay, at isang sword intent ang hamampos sa paparating na dark magic power.
Kasabay nito, ang kanyang katawan ay gumawa ng isang kaliwang hakbang at laslas patungo sa isang banal na kabalyero na may espada. Akala ng banal na kabalyero ay aabot ng 2 metro ang pag-atake, ngunit nasa likod niya si Yefan sa isang kisap mata. Hindi man lang napansin ng Holy Knight ang nangyari, at sa sumunod na segundo, lumipad ang ulo niya mula sa kanyang leeg. Si Yefan ay parang dragon na naglalakad sa isang tigre. Sa pagharap sa kinubkob ng mga tao, pilit niyang ginamit ang kanyang bilis at mabagsik na impact para harapin ang isa't isa ng ulo sa ulo. Ayaw niyang umiwas, at hindi rin siya nag-abalang umiwas. Sa kanyang paningin, ang mga taong ito ay wala nang pinagkaiba sa mga patay na tao. Keng. Direktang pinutol ni Yefan ang talim ng kamay ng isang martial artist, at napakayabang niya kaya pinutol niya ang ulo ng martial artist. Ang isa ay tumalikod at umindayog pahiga, at ang dalawang mandirigma sa likuran niya ay pinutol din ang kanilang mga sandata, at kasabay nito ay ang kanilang mga katawan ay hiwa sa dalawang bahagi sa baywang. Ang figure ni Yefan ay pabalik-balik na parang kidlat, at ang mahika ni Sylvia ay hindi makapagbigay ng anumang presyon sa kanya. Isang tao at isang espada, tulad ng pagpasok sa isang kaharian ng walang sinuman, sa bawat oras na pumutok ka, kahit isang buhay ang kukunin. Sa ilalim ng espada ni Yefan, ang mga mandirigmang ito sa larangan ng pagpino ng katawan ay halos hindi magkaroon ng kapangyarihan ng pagkakaisa. Nakita lang ng mga taong inferno sa di kalayuan ang figure ni Yefan na tila gumagalaw sa isang iglap, tumaas at bumagsak ang espada, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Wala pang kalahating minuto, may 20-30 mandirigma na ang dumating para kabkuban at supalan sila. Ang mga mandirigmang iyon na hindi pa humaharap ay natakot na, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na umatake. Hindi sumuko si Sylvia, patuloy niyang pinapakilos ang kapangyarihan ng Diablo, sinusubukang pigilan si Yefan, sumipsip ng sigla, at sabay na nagpatawag ng 3 magic circle, patuloy na ginagamit ang kulog upang harapin si Yefan sa kalangitan. Nakakalungkot na sa bilis ni Yefan, maiiwasan ang lahat ng pag-ataking ito. Kapag sinubukan ni Ming Li na saktan ang iba, maaari pang ang direktang gamitin ni Yefan ang True Sword para harangan ito ng walang anumang pagsisikap. Sa pagharap sa halos hindi masusugatan na Yefan, ang mga mandirigma ng Holy Knights at ng Old Ones ay nasa kawalan ng pag-asa. Walang nagmamalasakit kay Michael, na umuungol sa sakit, at walang handang tumulong kay Sylvia na maging kanyan. Ang puno ay nahulog, at ang mga mandirigma sa magkabilang panig ay nagsimulang tumakas. Abutan mo sila. Bawal tumakbo. Nakita iyon ni Azazel, alam niyang wala silang balak makipaglaban sa oras na ito, at oras na para samantalahin ang tagumpay, kaya sumigaw siya ng malakas, kasama ang isang grupo ng natitirang mga bantay ng Netherworld at ang mga mandirigma, abutin at sirain ang natitirang mga kaaway. Ilang sandali, sa labas ng kastilyo, tanging sina Yefan at Sylvia na lang ang natira para lumaban. Kakalaban pa lang ni Yefan kay Oleg, at malinaw niyang nararamdaman na umunlad ang kanyang kaharian ng kendo, na nagpapadali sa kanyang pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, kaharap si Sylvia, walang takot siyang naglakad patungo sa dating gurong ito, gusto na lang niyang wakasan ito ng tuluyan. Dahan-daang umatras si Sylvia, Lucifer, isa akong disipulo ng Dharma King Doomsday. Kung papatayin mo ako, masasaktan mo ang Dharma King Doomsday. Kailangan mong pag-isipan ito. Hindi umimik si Yefan, ngunit sa kanyang mga mata lamang lalong lumakas ang layunin ng pagpatay. Sa tingin mo mabubuhay ka kung papatayin mo ako. Yung mga kasama mo sa paligid mo, mabubuhay pa kaya yung mga babaeng yun? Ipaghihiganti ako ng amo ko. Nakadilat na sabi ni Sylvia. Hindi nagatubili si Yefan, biglang bumilis ang kanyang mga paa, at sinaksak niya si Sylvia gamit ang layunin ng espada. Si Sylvia ay nagmamadaling nagkondensasyon ng mala-vortex na kalasag ng madilim na enerhiya, ngunit hindi mapigilan ng kalasag na ito ang tumatagos na kapangyarihan ng layunin ng espada, at ito ay bumagsak sa isang iglap. Paft! May lumabas na butas sa dibdib ni Sylvia, napasigaw siya, at saktong tinatakpan niya ang sugat para gumaling, nakita niyang nasa harapan na niya si Yefan. Mapatla ang mukha ni Sylvia, at may lumitaw na liwanag ng espada sa kanyang harapan, napakabilis na hindi niya masabi. Parang bagyo, ang espada ay tumutusok na parang patak ng ulan, at nakakabit kay Sylvia, pero hindi ko alam kung ilang beses. Nang bumagsak ang huling espada ni Yefan, nalaman ni Sylvia na ang kanyang dalawang braso ay bumagsak sa lupa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at hindi makahinga dahil natusok din siya ng dalawang hiwas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay makapal na nakaimpake, na may mga butas na sugat sa lahat ng dako, at ang kanyang mga laman loob ay nabutas lahat. Bumuhos ang dugo ng galit na galit, at kinulayan ng pula ng dugo si Sylvia. Dahil hindi siya makarinig, sobrang sakit ni Sylvia, pero hindi siya makasigaw. Ang pakiramdam na ang buhay ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay naging sanhi ng kanyang magandang mukha na lubhang kahindik-hindik. Si Yefan ay tumingin sa kanya ng walang ekspresyon, at sa wakas ay nagsalita, ang kanyang boses ay mahina at paos, na may lamig sa buto. Alam ko, ang Diablo sa katawan mo ay makakatulong sa iyo na makabangon, hinihintay kita, hello, I kill again. Kitang-kita sa mga mata ni Sylvia ang masamang tingin, ngunit inilabas pa rin niya ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan at binilisan ang pag-recover ng kanyang katawan.
Bumalik ang kanyang braso sa kanyang sugat upang maghilam, at ang sugat sa kanyang katawan ay tumigil din sa pagdurugo at gumaling tulad ng dati. Bagamat mapula ang kanyang kutis, ang kanyang buong katawan ay may edad na kahit sa kanyang 20s, at may mga kulubot at puting buhok sa kanyang ulo, siya ay buhay pa rin kung tutuusin. Lucifer, sa tingin mo ba, wala akong magagawa sa iyo? Huminga ng malalim si Sylvia. Ipinikit ni Evan ang kanyang mga mata, ayaw nang magsalita pa, itinaas ang kanyang espada, balak siyang patayin muli, gamit ang kasamaan para talunin ang kasamaan, hayaan siyang maranasan ang lahat ng sakit, hanggang sa ayaw na niyang mabuhay sa sakit. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Evan, at tila wala na siyang lakas. Ito, paano ito? Si Evan ay sumuray-suray at napaatras ng isang hakbang, si Zeng ang sword ay nakasuporta sa lupa, ang kanyang katawan ay tila nanginginig. Para siyang na-heat stroke, ang hindi komportable, na para bang himatayan siya anumang oras. Tawa ng tawa si Sylvia at direktang sinipa si Evan sa lupa. Ha, Lucifer. Ganito ang nangyayari kapag minamaliit mo ako, Sylvia. Dahil naglakas loob akong sirain ang lungga mo, wala ba akong naiisip na paraan para patayin ka? Paano ba, mahirap? Ito ay espesyal na inihanda para sa iyo, ang genotoxin sa langit at lupa ay may epekto lamang sa iyo, ano ang nararamdaman mo? Ang mukha ni Evan ay mapatla, patuloy na pinagpapawisan, hinahawakan ang kanyang labis na mabigat na puso, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Oo, si Zug Tianming. Siya, inayos. Napagtanto ni Evan na sa simula pa lang, isinaalang-alang na ni Tianyan ang sitwasyong ito. Malinaw na ginawa ni Zug Tianxian ang lason na ito matapos lihim na kolektahin ang kanyang mga genetic sample at ibigay ito kay Sylvia para magamit. Ngayon pa lang, alam na ni Sylvia na napakaliit ng epekto ng magic, at patuloy niya itong ginagamit. Sa katunayan, gumagamit siya ng mahika bilang paraan ng pagtatakip, na nagpapakalat ng mga lason para lason siya. Kabanata 0839 Huwag kang matakot. 0839. Alam na talaga ni Tianyan sa simula pa lang na kahit magsanib puwersa sina Sylvia at Michael, baka hindi nila matalo si Evan. Sa makatuwid, direkta kong naisip ang paraan ng genetic virus, gamit ang isang kutsilyo upang patayin. Kailangan kong sabihin na sa pagkakataong ito, bagamat hindi direktang nagpadala si Tianyan ng mga tao upang lumahok, ang kontrol sa likod nito ay mas malakas kaysa sa aktwal na pagpapadala ng mga tao. Higit na alam ni Evan na ang takot sa kanya ni Zug Tianming ay umabot na sa punto kung saan dapat siyang maalis. Upang maiwasan ang isang tiyak na araw sa hinaharap, tinulungan ni Evan si Su Qingzhou na bumalik sa Ghost Valley, kaya nauna na siyang mag-strike. Nabawi ni Sylvia ang inisyatiba at ngumiti ng buong pagmamalaki, so ano? Paano ito? Hindi ba ito isang masamang lasa? Pagkatapos magsalita, muling sinipa ni Sylvia si Evan at muling ibinagsak si Evan sa lupa. Pawis na pawis si Evan, at ang tunay na espada ay nawala sa ring. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila hindi sa kanya. Lucifer, ang iyong ulo, nakuha ko ito ngayon, ngunit bago iyon, gusto kong matikman mo ang lahat ng mga nasira. Ngumisi si Sylvia, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang awa, sa pamamagitan ng pag-alog ng kanyang kamay, isang matalim na espada na nahulog sa lupa ang dumating sa kanyang mga kamay. Nag-condensed si Sylvia ng isang mass ng dark energy, nakakabit sa blade, at sinaksak si Evan. Gayunpaman, nasa kalagitnaan na ang espada, ngunit bigla itong hinawakan ni Evan. Nahihirapang hinawakan ni Evan ang espada, nanginginig ang kanyang mga braso. Halos mawala na siya ng kontrol sa katawan dahil sa genotoxin, na parabang hindi mabilang na mga insekto at langgam ang kumagad sa kanya. Nang makitang hindi matusok ang espada, nagalit si Sylvia. Hinawakan niya ang espada gamit ang kabilang kamay niya at nagpatuloy sa paggamit ng puwersa, nakikita ko kung gaano kakatagal. Sinubukan ni Evan ang kanyang makakaya, hawak ang espada sa kanyang kamay habang hawak ang espada. Para patakbuhin ang kung fu na hindi ko sinadyang gamitin. Maghiwa-hiwalay, maghiwa-hiwalay. Wala nang babalikan, ang pagkakawatak-watak lamang ang makakalaban. Hindi alam ni Evan kung gagana ang disintegration tube. Kahit na ang katawan ay magiging mas malakas at mas mabilis na makakabawi pagkatapos ng disintegrasyon, ngunit sa pagkakataong ito ay genotoxin. Isang malakas na puwersa ang bomb-alot sa katawan ni Evan. Kung ikukumpara sa mga nakaraang pagkakawatak-watak, nalaman ni Evan na ang gininto ang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan, pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, ay naging mas malakas sa pagkakataong ito. Obvious naman. Tila mga hibla ng gininto ang sinulid na seda ang dumb alloy sa kanyang mga paa at kumikislap sa dugo. Sa loob ng ilang sandali, lumitaw ang isang gintong halo sa katawan ni Evan, at ang kanyang mga mag-aaral ay unti-unting nagsimulang pumutok ng gintong apoy. Isang nakakatakot na pamimilit ang kumalat mula sa katawan ni Evan. Si Sylvia ay kitang-kitang nanigas, si Evan ay malinaw na nakahiga sa lupa, siya ay may hawak na isang matalim na espada, ngunit sa sandaling ito, siya ay biglang natakot. Paano ito? Natigilan si Sylvia. Nakita niya na ang mga butil ng singaw ay patuloy na lumalabas sa katawan ni Evan, na parabang ang dugo sa katawan ni Evan ay nasusunog.
Ang lupa sa paligid, naramdaman ang pang-aapi na dulot ng pagkakawatak-watik ni Yefan, at may mga bitik at bumagsak ng direkta. Si Yefan ay parehong nagulat at natuwa. Sa sandaling siya ay nawasak, ang bawat selula sa kanyang katawan ay tila kumikinang sa malakas na sigla. Ang misteryosong ginintoang enerhiya ay nag-alis ng lahat ng mga genetic na lason at nag-evaporate palabas ng katawan. Ito ay hindi maipaliwanag sa siyensya. Hindi lang maintindihan ni Yefan kung bakit ang ginintoang enerhiya na ito ay napakadami na at makapangyarihan. Ang kapangyarihang ito na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpoprotekta sa kanya tulad ng isang patron saint. Naramdaman ang walang katapusang kapangyarihan na bumabalik sa kanyang katawan at muling nakontrol ang kanyang katawan, hindi na makapaghintay si Yefan na sumigaw sa langit. Keng! Gatlang M. Hinawakan ni Yefan ang kanyang kamay at hinati ang matalim na espada sa tatlong bahagi. Ang kabilang kamay ay humampot sa lupa, ang katawan ni Yefan ay bumangon mula sa lupa, at kasabay nito ay inilabas niya ang isang paa, direktang sinipa ang katawan ni Sylvia ng mahigit 10 metro ang layo. Parang cannonball, tumama si Sylvia sa pader na bato. Kagagaling lang niya, at hindi niya alam kung ilang buto ang nabali niya. Humakbang si Yefan patungo sa kanya, ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay umaagos ng ginintoang liwanag, tulad ng isang marangal na Diyos ng digmaan, ang momentum lang na ito ay nagmukhang desperado si Sylvia. Hindi. Imposible. Ikaw. Paano mo? Hindi niya maintindihan kung paanong kahit genotoxin ay hindi kayang patayin si Yefan. May mali ba sa katalinuhan ni Tianyan? Niloko siya ni Zhuge Tianming. Sa katunayan, kahit personal na dumating si Zhuge Tianming, hindi niya maipaliwanag ang lahat ng ito. Sapagkat ang ginintoang enerhiyang ito ay higit pa sa ketulusan ng makalangit na mata. Naglakad si Yefan sa harap ni Sylvia, naramdaman ang nakakatakot na tingin ng babae, at mahinang sinabi, huwag kang matakot. Hindi na ako interesadong pahirapan ka, dahil may iba pa akong layunin. Bago siya matapos magsalita, binasag ni Yefan ang ulo ni Sylvia gamit ang isang palad. Nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Sylvia na humingi ng awa, binawian siya ng buhay ni Yefan. Ang White Queen, na walang gana lumaban, ay isang tauna na naghihintay na mamatay. Pagkatapos na habulin ang mga tumalikod na iyon, bumalik sila kay Azazel at sa iba pang malapit sa kastilyo. Laking ginhawa nila nang makita nilang pinapatay ni Yefan si Sylvia. Boss, nakapatay kami ng 2 alamat ngayon, nanalo kami sa laban na ito. Tumawa si Leviathan. Magpapalakpak sana ang isang grupo ng mga tao, ngunit tumalikod si Yefan at sumimangot at nagsabi, paano ka mananalo o matatalo sa napakaraming kapatid na namatay at nasugatan. Nawala si Yefan, bumantong hininga, at sinabi, kung susunugan mo ang katawan ni Sylvia, dapat mong tiyakin na ito ay masunog hanggang sa maging abo. May demonyo sa kanyang katawan. Bagamat sinira ko ang kanyang ulo sa pagkakataong ito, hindi ko rin siya binibigyan ng pagkakataon na mabawi ang kanyang katawan. Boss, hayaan mo na ako. Kinuha ni Leviathan ang 2 tao at agad na nagsimulang magsunog sa lugar. Sinulyapan ni Asmodeus si Michael, na nawalan ng maraming dugo at bumagsak sa lupa, boss, nasaan ang lalaking iyon? Mukhang hindi ito patay. Putulin ang kanyang ulo at ipadala ito sa hukuman ng banal na hari upang tingnan ang kanilang Diyos hari. Tungkol naman sa bangkay. Itapon ito sa dagat upang pakainin ang mga isda, sabi ni Yefan. Ang isang grupo ng mga tao ay kinasusuklaman ng kanilang mga ngipin sa loob ng mahabang panahon, at nang marinig nila ang mga tagubilin ni Yefan, sila ay sumugod na sunod-sunod na pugutan ng ulo, at hindi man lang nakalimutan na saksakin muna si Michael na gising at pahirapan siya bago magsimula. Hindi pinangarap ni Michael na ang arkanghel ng kanyang marangal na korte ng hari, isa sa mga maalamat na powerhouse, ay mamamatay sa isang miserable at nakakahiyang paraan. Gawin mo mag-isa, huwag kang mabuhay, sabi ni Asmodeus habang pinagmamasdan ang ulo ni Michael na itinutulak sa langit gamit ang isang sibat. Sa oras na ito, naglakad na si Yefan kay Saliye at binuhat ang walang malay na babae. I'm sorry. I'm still late, napalunok si Yefan, na hindi masabi ang kahihiyan. Boss, halika at tingnan mo si Maman. Mas malala pa ang kalagayan niya kaysa kay Sally. Napatakbo si Azazel sa sandaling ito. Natigilan si Yefan saglit. Hindi niya napansin kanina kung nasaan si Maman, ngunit nang marinig niya ito, agad niyang ibinigay si Saliye sa isang ghost guard para alagaan, at mabilis na tumakbo sa gilid ni Maman. Kabanata 0840 Dugong Bagyo. 0840 Maman. Ang cultivation base ni ay hindi pa umabot sa body refining realm, at tinamaan siya ng thunderbolt mula kay Sylvia, na natural na isang malubhang pinsala. Nang si Yefan ay lumapit sa kanya, ang malaking itim na matabang lalaki ay nanghihina na at ang kanyang mga mata ay medyo malupit. Boss, mahina ang function ng kanyang katawan, tila nabura na siya ng dark magic ng makamandag na babae ni Sylvia. Seryosong sabi ni Azazel. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin ni Azazel, napakalinaw din ni Yefan, kinukuha niya ang pulso ni Maman, hindi maiwasang mamula ang kanyang mga mata, malinaw niyang nararamdaman na ang buhay ni Maman ay naging parang kandila sa hangin. Ang pagiging tinamaan ng isang maalamat na powerhouse na hit, tiyak na hindi ito biro, kahit na ang jihad ay nakaligtas ng maraming beses sa nakaraan, sa pagkakataong ito, si Maman ay hindi gaanong pinalad.
Si Mammon, na mahina ang hininga, ay nanginginig ang mga talukap, at tila napagtanto na si Yefan ay nasa tabi niya. Isang dagwang kamay ang humawak sa pulso ni Yefan na nahihirapan. Matanda, boss. Buti na lang. Makikita na ulit kita bago ako umalis. Ngumisi si Mammon. Malakas na hinawakan ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, kapatid, kailangan mong kumapit. Hahanap ako ng paraan para iligtas ka. Ako. Nagsumikap si Yefan na makaisip ng paraan para iligtas si Ma ang buhay ng pinto, ngunit kahit na ang impormasyon sa puso ng akses ng lupa na kanyang nakita, ay hindi magagamit sa ganoong oras. Siya ay isang tao, hindi isang Diyos, at imposibleng mailigtas ang anumang uri ng pinsala. Naubusan na ng gasolina si Mammon, masyadong trahedya ang ganitong pinsala sa buong katawan, maliban na lang kung ito ay katulad ni Sylvia na nagpraktis ng pamamaraan ng pagtawag ng demonyo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng di-pantaong kapangyarihan, ngunit halatang hindi ito makatotohanan. Hey, bumababa na ang boses ni Mammon sa kasamaang palad. Hindi ko na kaya magpadala ng mga eroplano at kanyan sa mga kapatid ko. Boss, nasa isla ako, ang aking tirahan. Sa ilalim ng mesa, itago mayroon akong isang dokumento. Nandoon ang lahat ng mga channel ng aking itaas at ibabang tahanan, ang aking bodega ng mga armas. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng lahat ng aking mga nasasakupan. Nandyan lang ang pagsusumikap ko. Kapag nagising si Sally Ye, hayaan mo siyang kunin ang negosyo ko. Patuloy na magtrabaho para sa iyo. Para sa, bungad sa kanya ni Mammon. Mata at hindi natapos ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya nagsalita ng kahit ano. Pagkatapos huminga. Sina Azazel, Asmodeus at ang iba pang katabi nila, basa ang mga mata, naputol ang puso na parang kutsilyo, pinalo ang mga paa at dibdib, at sumisigaw para ilabas ang lungkot at galit. Nag-squat si Yefan. Sa tabi ng bangkay ni Mammon, parang inilikas ang kanyang kaluluwa, matagal na blanko ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng 10 minuto, iniunat ni Yefan ang isang kamay at ipinikit ang mga talukap ni Mammon ng nanginginig, walang ekspresyon. Tumayo ka. Lahat ay makinig. Lumingon si Yefan, ang kanyang lalamunan ay mababa, ngunit ang mga salita ay nakakarinig. Ang mga taong impyernong naruroon ay tumigil sa kanilang kalungkutan at tumingin sa kanya isa-isa. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay at itinuro sa malayo si Dahay ay nagsabi, walang may dudulot sa atin ang sakit at kalungkutan. Ang mga matatanda, ang Holy Royal Court, ang kanilang mga barko, ay lumulutang pa rin sa tubig na pag-aari natin. Ang kanilang mga tao, na nasa sarili nilang teritoryo, ay masayang naghihintay sa ating pagkamatay, naghihintay sa kanilang maalamat na powerhouse na ibalik ang mabuting balita ng tagumpay. 6 na taon na ang nakalilipas, nagsakripisyo kami ng hindi mabilang na mga kapatid at natalo sila. Ngayon, pagkaraan ng 6 na taon, muli silang pumunta sa ating teritoryo at pinatay ang ating mga kapatid. Hindi tayo mga Diyos, at hindi natin mailigtas ang ating mga patay na kapatid. Ngunit sinasabi nila na tayo ay mga demonyo, kaya tayo, sa paraan ng mga demonyo, ay magsakripisyo ng dugo para sa ating mga patay na kapatid. Sa mukha ni na Azazel at Asmodeus, mayroong isang panatikong espiritu ng pakikipaglaban, at hindi nila napigil ang itaas ang kanilang mga kamao, itinaas ang kanilang mga braso at sumigaw, Divine Wrath. Divine Puot. Namumula ang mga mata ni Yefan, at malakas siyang nagutos, Leviathan. Ipadala mo rito ang lahat ng iyong mga barko. Ang Magnesium Army ay umalis na, at ang susunod na labanan ay isang purong underground na digmaan. Gusto kong ilubog mo ang lahat ng barko ng mga lalaking iyon. Ayokong makakita ng ibang watawat na lumulutang sa karagatan maliban sa watawat mong pirata na pusit. Narinig mo ba ako? Isumpa hanggang kamatayan na tapusin ang gawain. Aking prinsipe. Hinampas ng kamao ni Leviathan ang kanyang dibdib, malungkot ang mukha. Azazel. Wala akong pakialam kung nasaan ang lahat ng tropa ni Bahamut sa mundo ngayon, at wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa kanila. Gusto kong sirain nila ang mga simbahan ng lahat ng mga banal na korte ng hari sa mundo sa loob ng 2 araw. Wasakin ang lahat ng kuta ng matandang isa. Itatanim ko ang bituin ng Bahamut sa kanilang mga simbahan at sa kanilang mga muog. Napaluhod si Azazel, oo. Aking prinsipe. Matapos ibigay ni Yefan ang utos niya, bumaba siya sa bundok at ikanaway ang kanyang kamay, Asmodeus, sumama ka sa akin. Tanong ni Asmodeus, na naghihintay ng utos, Harry, saan tayo pupunta? Kunin ang lahat ng mga pumatay na magagawa mo, sumama ka sa akin, patayin. Sa gitnang kapatagan ng kaharian ng Sia, sa isang lugar ng bundok na nababalot ng ulap, mayroong isang nakatagong teritoryo na hindi alam ng mundo. Ang ilang mga magsasaka sa bundok at mga collector ng damo ay malalaman ang lugar na ito. Sinasabi ng alamat na ito ay isang lugar kung saan ang mga immortal ay naninirahan sa pag-iisa. Ilang climber, explorer ang gustong pumasok pero hindi pinayagan. Ang ilan sa kanila ay nahimatay ng walang dahilan at pinalabas sa kabundukan, habang ang iba naman ay umikot at hindi na makapasok sa kailaliman. Ang unseen Ghost Valley, kung saan ito matatagpuan.
Ang isang malaking bilang ng mga sinaunang gusali, na may mga katangian ng mga nakaraang dinastiya, ay matatagpuan sa mga bundok, may tuldok. Ang mga waterwheels, pavilion, lubad, gangway, lahat ng uri ng ilan ay ginagamit sa pagbibiyahe ng mga kalakal at ang mga tanikala at organo ng mga dokumento ay ginagawa itong klasikal at misteryoso. Ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Gigu ay nagsilbi sa Gigu sa mga henerasyon, at ang Gigu ay bihirang mag-recruit ng mga bagong miyembro mula sa labas, upang matiyak ang kanilang sariling pagtatago at ang katapatan ng kanilang mga miyembro. Araw-araw, may abalang intelligence personnel dito, pabalik-balik. Sa pag-unlad ng panahon, hindi lamang ang pinaka-primitive na talambuhay ng kalapati, kundi pati na rin ang komunikasyon sa network, at maging ang Gigu ay may sariling independenteng pangkat ng hacker. Walang nakakaalam kung paano nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa Ghost Valley, at maging ang Heavenly Master ng Ghost Valley ay hindi ganap na malinaw. Dahil napakaraming katalinuhan sa Gigu, may 12-dosenang mga supervisor na namamahala, at ang bawat supervisor ay may sariling hanay ng mga plano at pamamaraan sa pagkolekta ng katalinuhan. Ang mga katiwala na ito ay bihirang makipagtulungan at hindi nakikialam sa isa't isa. Kahit ang Ghost Valley Heavenly Master ay walang karapatang sapilitang makialam sa kanilang trabaho. Ang lahat ng mga tagapangasiwa ay may pananagutan lamang sa Elder Council. Ang balanse sa pagitan ng Celestial Master, ng Presbyterian Church, at ng mataas na antas ng Gigu, kasama ang balanse sa pagitan ng dalawang pangunahing pamilya sa Gigu, ay nagpapahigpit sa bawat puwersa sa Gigu, at mahirap magkaroon ng mga pagtatalo. Dahil mismo sa panloob na katatagan ng Ghost Valley kaya mas mahusay na mapapanatili ang intelligence work. Ito rin ang pundasyon ng Ghost Valley, na maaaring ipasa sa loob ng libu-libong taon. Sa pinakasentro ng Ghost Valley, mayroong isang hindi regular na mataas na tore, na binubuo ng iba't ibang hindi regular na polygon, na daan-daang metro ang taas. Ang tore na ito ay tinatawag na Tianshu, na siyang sentro ng kapangyarihan ng Gigu. Sa isa sa mga unang palapag ng Tianshu Pagoda, sa isang kakaibang silid na mukhang isang pag-aaral, isang iskolar na may feather fan at isang tuwalya ang nalilibang sa tsaa at nagbabasa ng mga libro ng masayang. Sa oras na ito, isang aliping multo na nakasuot ng itim na kasuotan ang pumasok sa pinto, lumuhad at nagsabi, "Guro, nakuha ko lang ang impormasyon, dumating ang hari ng impyerno sa Purgatory Island, at si Michael at ang White Queen ay napatay lahat. Hindi ko alam kung bakit, si Lucifer ay tila hindi apektado ng genotoxin, at ang kanyang lakas ay mayroon pa ring 11 misteryo na hindi matansya." Ang nakasimangot, natulala ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-daang bumangon at ibinaba ang libro. Naglakad siya papunta sa mga bleacher sa labas ng study, nakatingin sa malawak at abalang Ghost Valley sa ulap, nag-isip ng malalim ang lalaki. Mukhang hindi maiiwasan ang mga madugong bagyo. Hindi sapat ang natitirang oras para sa atin. Higit pa, pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.